Kung may negosyo ka, alam mo to. Hindi lang puro po sa opisina o laptop at pagsiselfon ang ginagawa. Lalo na kung may mga physical store ka, kailangan mong bumiyahe para mag-replenish ng stocks, mag-check ng operations, at siguraduhin na maayos ang lahat. Today, sasama kayo sa isang trip gamit ang ating Ford Ranger. Papunta tayo sa pet supply store namin para magdala ng stocks at tingnan kung anong kulang. Pero syempre, hindi lang ito simpleng biyahe. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ino-optimize ang sasakyan para sa negosyo, pati na rin ang mga challenges sa ganitong setup. Let's go! Isa sa pinakamalaking factor ng negosyo ay logistics. Yung kung paano ka magdadala ng stock sa mga store ng mabilis at efficient. Diyan papasok yung importance ng mayroon kang service. Yung kaya mong gamitin kung kailan mo kailangan at kung saan mo man kailangan. Lalo na tong Ford Ranger para sa akin. Malaki ang cargo space kahit madaming sako ng dog food, cat litter, malalaking bags, kasyang-kasya. Malakas ang hatak kahit loaded, kahit puno yung karga mo, ramdam mo yung power ng makina, hindi babagal sa mga akyatan, hindi makupad. At all-terrain ready. Kailangan ko to kasi hindi lang city driving ang ruta natin kadalasan. May mga rough roads din na dinadaanan. Pero hindi lahat perfect. Halimbawa, kung minsan hindi lang traffic ang kalaban mo, may mga bonus pa ng mga nadjudge ka ng ibang tao. Isa sa pinaka-unexpected na challenge kapag naka Ford Ranger ka, minsan napagkakamalan kang mayaman. Sana all. Oo, hindi ko rin alam kung bakit ganon. Tipong gusto mo lang naman bumili ng saging, pero yung tindera parang biglang tinasan yung presyo. Kaya minsan gusto ko na lang maglakad-lakad, pero syempre walang tatalo sa convenience ng may sarili kang service, lalo na sa pagnenegosyo. Alright, nandito na tayo sa store. Right now may mga products na paubos na, sakto naman na dala na natin ang mga stocks. Kaya kailangan na ganan yung regular na replenishment. Dito papasok yung importance ng regular din na pag-check ng inventory para hindi ka masurpresang biglang wala ka ng stocks. And isa sa pinaka-importanteng bagay sa pet supplies business or kahit saan na retail business ay inventory management. Kailangang siguraduhin na walang out of stock or healthy yung level ng stocks mo para sa susunod na replenishment. At nang sa ganun hindi sayang yung mga benta or yung mga lost sales mo dahil bigla kang naubusan ng stock. Optimized yung pagbebenta mo. Yung tipong kapag may nagtanong kung meron ba kayo nito, may ibigay ka, masaserve mo yung kailangan nila. Una nating ginagawa pagdating ay magbaba ng stocks na dinala. At syempre, tayo lang din ang magbababa ng lahat ng yan dahil hindi pa natin afford mag-hire ng mga makakatulong sa ganitong bagay. Hindi naman lahat ng nagbi-business ay afford palagi na mag-hire ng ibang tao. Tulad namin, kaya kami-kami lang din palagi ang humahakot, nagkakarga at nagbababa ng mga paninda. May mga times lang na kapag talagang madami, doon lang tayo nag-ahab ng pwedeng tumulong. Pero syempre, hindi natin afford na regular na ganon. Wala pa tayong pangpasweldo. Swerte lang kapag yung mga supplier natin ay kaya mag-deliver sa mga store, doon tayo nakakabawas ng gawain. Pero syempre, sa business, may mga limitations din talaga. Hindi naman lahat ng supplier ay kayang gawin na ganon. Kaya kailangan pa din na tayo mismo yung mga gumawa. Nakakapagod, pero kailangan natin gawin kasi hindi tayo mayaman tulad nung tingin sa atin ng tindera ng saging. Isa sa pinaka-challenge naman sa paggamit ng pickup sa business, open ang truck bed. Ibig sabihin, kung maulan, kailangan mong i-cover yung stocks para hindi mabasa or ilagay doon sa second row ng pickup para yung mga kailangan na hindi nababasa is safe sa loob, safe and dry.
Kailangan ready ka lagi sa ulan. Imagine mo kung puno ka ng pet food na karga tapos inabutan, ba? Sayang. Pero ang good news, dahil open ang bed, malalaki, kahit malalaki at oversized na karga, kasya pa rin, wala nang problema kung may emergency delivery ng malalaking items. Kailangan lang maingat ka din sa pag-secure ng cargo para walang biglang lipad sa mga kalsada. Syempre, safety first. Okay, so mission accomplished na tayo. Fully stock na ulit ang store at ready na para sa customers. Pero syempre, tuloy-tuloy lang ang business. Dapat laging may mga backup plan for logistics at dapat efficient ang bawat biyahe. Kayo, anong masasabi nyo kung may negosyo kayo? Paano nyo hinahandle ang logistics at delivery? Comment down below and don't forget to like, share, and subscribe for more business and car content. Salamat!